Welcome to this channel. This reading is for Capricorn, your energy at this time. You are strong, powerful, and respected. Or maybe a boss. May authority, in command. Ikaw may control ng isip mo, emosyon mo. Nag-e-effort at tuloy-tuloy yung work mo, yung trabaho mo, you make money, tuloy-tuloy yung kumikita ka ng pera, klaro yung judgment mo, wala nagka-cloud sa judgment mo, wala nagka-cloud sa thoughts mo, kung mag-focus mo lang work or pag-e-effort, kung saan ka man nag-e-effort sa work or person, pwedeng to make money. That's why you put effort on your work, on your job to make money, a lot of money. Yan. And naka-recover ka na ngayon sa sakit, ha, in fairness. More information dito sa death card, naka-recover ka sa sakit. Yeah, oh. Matahimik na rin yung isipan mo, makakatulog ka na ng mahimbing, hindi ka na ma-insomnia, naka-recover ka na sa sakit. Ayan. So, ano pa ang about sa'yo? The Hermit. Nag-introspect ka na, isulit mo yung sarili mo, meron kang gusto maklaruhan, may gusto kang maliwanagan. That's why nag-introspect ka, may inaalam ka sa sarili mo, may inaalam ka within you, may mga pinag-isipan ka na gusto mo maliwanagan ka eh. Yun na. So, ano ang darating sa'yo? Sino ang darating sa'yo? Si King of Swords in Reverse. Bakit darating sa'yo si King of Swords in Reverse? Masawain ka niya. Hindi niya mapigilan yung damdamin niya sa'yo, yung emotion niya, ano ba yung hindi niya mapigilan yung pagmamahal niya sa'yo. Let's see. Oo, hindi niya mapigilan yung love na naramdaman niya sa'yo, pagmamahal niya sa'yo. Gusto ka niyang mapangasawa ay magkaroon ng stability sa inyo. Ano tungkol dito kay King of Swords in Reverse na to? Mahal ka niya, importante ka sa kanya. Oh, ikaw talaga minamahal nito. Ikaw talaga yung attached sa iyo, emotionally attached, or mahalaga ka sa kanya, or I mean, empathetic siya pagdating sa iyo. Talaga nag-care siya sa iyo kasi mahal ka niya. Pagdating sa iyo, ano may natatouch talaga yung emotion niya. O kunwari may nangyari sa iyo hindi maganda, o nagkasakit ka, talaga nag-alala siya sa iyo, nag-care talaga siya sa iyo, ganun. Alam mo, iningatan ka niya. Yan. Para kang trophy sa kanya. Iniingatan ka niya eh. Mataas at malaki yung value mo sa kanya, o napakalaki ng halaga mo sa kanya. Bakit ano yung meron ka na mahalaga ka sa kanya, napakalaga mo sa kanya? Hiwalay kayong dalawa eh. Ex ka niya, hiwalay kayong dalawa. Minahal ka yan hanggang ngayon kahit hiwalay na kayong dalawa. So, ano pa ang minahal niya sa'yo? Hindi ka kasi ano yung chismusa. Hina natin. Hindi ka chismusa, hindi ka mahilig mangbantay ng ano ng buhay ng iba. Hindi ka hindi ka toxic. Hindi ka chismusa, hindi ka mahilig mangbantay ng buhay ng iba, hindi ka mahilig maobserba o mamonitor ang buhay ng iba. Mag-focus mo lang buhay mo. So, ano pa yung nagustuhan niya sa'yo? Ano yung minahal niya sa'yo? Ni King of Swords in Reverse. Let's see. Kasi, hindi ka nananakit. Hindi ka yung traidor. Hindi ka nanraidor. Dahil hindi ka traidor. Hindi ka mahilig mang backstab eh. Hindi. Dahil hindi ka nananakit. Let's see. Ay, hindi talaga eh. Kasi, this is pagtatraidor eh. Hindi ka, pwede din na naka-recover ka na, no? Yun ang minahal niya sa'yo, yung naka-recover ka. Kung nag-recover ka from hurt, see? Nag-recover ka from hurt. Yung na deeply hurt ka, nasaktan ka, kung may nag-end sa inyong dalawa, dahil nag-end yung relationship niyo dati, di ba, hiwalay kayo. Kaya minahal ka din niya kasi, kayo, may relationship kayo dati, hiwalay kayo eh. Pero until na, mahal ka pa rin, no? Dahil nag-recover ka.
Hindi mo pinasan-pasan, hindi mo dinala yung hanggang ngayon yung ano, yung hurt, yung nasaktan ka, nag-recover ka. So, gano'n naman talaga dapat mag-recover. Yan. So, ano ang nais sabihin sa iyo ni King of Swords in reverse? Babalik siya. O gusto niya makapagbalikan. Clarify ko, babalik siya, babalik. Babalik talaga siya. Oh, pwede din kasi makapagbalikan siya, gusto niya makapagbalikan, pero babalik daw siya. Kasi dahil emotionally attached to sa'yo, mahal ka niya, hindi plain siya talaga sa'yo eh. Capricorn ka na, Capricorn. Sino mga Capricorn yun? Lumalabas talaga, mahal ka kasi na. Attached talaga siya. Emotionally attached siya sa'yo, mahal ka niya. Na totoong pagmamahal, hindi picky, hindi gawa ng hindi gawa ng witchcraft. Totoong pagmamahal to. Dahil minahal ka niya talaga. Hindi dahil sa gayuma. Yung iba minahalan dahil ginayuma nila. Picky yun. Yung totoong pagmamahal. Kaya ako ayaw ko manggayuma eh. Tsaka kasalanan yun. Kaka-impyerno ng kaluluwa mo yung sige, gawa ng mga ganoon pag ginagawa mo. Kaya ayaw ko manggayuma eh. Kasi impyerno kaluluwa mo. Witchcraft yan eh. Tapos, sabi lang ng iba na nagja-judge pakailamira, pero totoo yun. Di sabihin ng God yun na itatapon niya sa impyerno yung mga nagpa-practice ng witchcraft kung hindi niya gagawin yun. Diba? Demonic kasi yun eh. Kaya ako, ayaw ko manggayuma kasi ako, yung gusto ko talaga yung totoo akong mahal. Yung mahal talaga ako. Hindi yung minahal ka lang dahil sa gayuma. Hindi dahil sa maganda ka. Hindi dahil sa good looking ka. Hindi dahil sa attractive ka. Kundi minahal ka kung ano ka talaga. yun yung akin. Kung ayaw, edi wag. Madami dyan tao. Go. Basta yung akin. Kaya ayaw magayuma. yun sa akin. Ayaw magayuma. Yung sa akin kay ayaw ko nga ipagpalit yung kaluluwa ko sa pansamantalang kasiyahan o kaligayahan para lang makuha ko yung gusto ko. Kasi alam ko kasi dito sa mundo saglit ang buhay dito. Doon sa kabilang buhay eternal na kasi doon eh. So ano yung alam niyo pag nagayuma kayo, anong pakiramdam? Malibugan, kailang beses na kasi ako nagayuma dati kasi kasi yung mukha ko dati nung hindi pa talaga inatake ng witchcraft, kaya inatake nila ng witchcraft kasi kinukulam nila, binabato ng palipad hangin kasi yung mukha ko eh attractive sa opposite sex, yung dati kong mukha. Kaya inaatake nila, nainggit siguro sila. O dahil ayaw ko din sa kanila, sa mga lalaki. Ayaw ko kasi kasi may asawa na ako nun eh. Basta ang daming deceit eh. Kaya target nila tayo yung mukha ko. Parang tumboy nga lang yung forma ko. Ay. Tapos, ano ba yan? Bawal ba ang magmukha ng original na mukha ang iba? Sila lang. Oh my gosh, napaka-unfair no, napaka-injustice na. Kaya may mga nanggagayuma, hindi ko na kasalanan yun. Wala akong ginawa sa kanila. Noon ha, ngayon, wala namang gayuman yan. Iniste nila yung mukha ko. Ay, nako guys. Ang mukha naman dito sa mundo, di ba, tumatanda ang tao, di ba? Hindi naman, forever na nabubuhay ang tao dito sa mundong to. Sila din na magsisin yan sa kabilang buhay kasi hindi palagpasin ng Diyos yung ginawa nila sa akin. Paparusahan yan sila sa kabilang buhay. Paparusahan yan sila dun. Dahil maliban sa demonic, out of greediness, inggit, nagagawa nila yung mga ganun. Ako kasi hindi ako mahilig talaga mangialam sa buhay ng iba. Tumutulong pa nga ako eh, kaso lang, meron talaga mga tao na mga evil. When there is
envy or inggit, there is evil. When there is gossip, there is witchcraft. Oh. Napanood ko lang yan sa YouTube din, sa mga Africa na vlogger na. Sabi niya, when there is envy, there is evil. When there is gossip, there is witchcraft. Tinandaan ko. Totoo yan. Pag nakarinig ka na parang ginagasip ka, no? At spiritual attack yan eh. Witchcraft yan. Yung parang ginagasip ka, pinagkwentuhan ka nila. Witchcraft yan. Sila yung gumagawa yan ng witchcraft. Tama ba? Tama. Sila yung gumagawa yan ng witchcraft. Pag alam mong pinagkwentuhan ka nila, manipulation yan eh. Sila gumagawa ng witchcraft yan. Kaya ako alam ko eh. Kahit anong panlilin lang, panlilito nila saan, alam ko kung sino tumitirada eh. Kaya nga, sabi ng God, oh, hindi lang naman yun ang yung namatay dito. Hindi lang naman yung gumagawa sa ng witchcraft eh. May kasunod pa nga doon na papatay ng God eh, 2 babae. Malapit lang din dito. Ewan ko lang kung kailan, basta 2 babae. Kasi, ang ano naman sa akin noon, gusto nila ang kinin daw yung kung ano yung sa akin. Kita nyo. Ganyan sila mga gahaman. Inggit. Kaya alam ko na. At naramdaman ko yung energy. Maramdaman mo kasi energy nila. Lalo kung intuitive ka. Maramdaman mo yung energy nila ng a-atake. Hindi kasi hindi makikita ng mata ng tao yun eh. Kaya pwedeng sabihin nila bibintang to pero ang totoo. Sila yan. May mga signs yan. Papanood ko sa YouTube. Sinasabi na signs yung mga expert dyan. Yung mga vlogger sa Africa. Taga-Africa. Papanood ko yan. So, ano naman ang pag mga ganyan, pag mga ganun na kasi, isipin mo papatayin na ng God, ibig sabihin salot yun. Yun talaga ang mga salot. Salot nyo sila. Mga ano yan sila, mga naghasik ng lagim. Kahit wala ka pang gawin dyan, nainggit nila tanda. Nainggit lang yung mayan, gagawa na yan ng mga ganyan. Napaka-injustice. Lalabas ka ng masama kasi lalo kung mamanipulate ng isip mo. At madami silang masama dito sa mundo. Hindi lahat ng tao masama. Yun naman example ng masasama. So, ano yung transformations buhay mo yun? Maging active ka na, maging attractive, active, energetic, exciting, driven by excitement. Ganon, excite ka, driven by excitement, maging lively, and what? Ano pa? Maging ano ka talaga, parang hunter type, goal-driven, talented, pwedeng ganun din kasi charismatic, good-looking, ayan. And positive na yung isipan mo, may maabutin ka mga pangarap mo sa buhay, no? Maging achiever, yan, ganyan. Ano ang wish mo magagrant? Na ma-intimidate na itong yung ano ba yan? At hindi na siya maging positive. Ayan na may ibon na kumakuluskus na sa bintana ko. Sinent yan ang monitoring spirit ng witch o wizard, warlock. Panood ko yan sa YouTube eh. Ganyan daw yan. Nagsisend sila ng gusto nila mangontrol ng buhay ng iba. O, di ba? Nabuang na sila. Mangontrol sa buhay ng iba. May powerful daw sila. Ay, nako.
So ayan guys, hindi na maging positive, hindi na maging positive yung result na ginagawa nila, yung mga gustong humadlang sa inyong union, yung person na to na meant for you. Yan, meant for you. At magtagumpay ka na over your enemies, na hindi na sila makapag-take na action, hindi na mag-succeed yung kanilang ginagawa against you, against inyo na person na meant for you. So yan, anong naisabihin sa'yo ni King of Swords in reverse na yan, maliban dun sa kanina. Hindi na daw nagtuloy-tuloy, hindi naging consistent yung pagbuhos ng negativity sa kanya nga, pinapahirapan din siya, pinubuhusan siya ng negativity para magkasakit siguro, para makaramdam ng yung parang na left out in the cold, o magdurusa emotionally, pwede din ganun mentally, feeling exhausted na pinapasuffer nila yung tao. Pero sa kabilang buhay niyan, sila talaga magsuffer niyan, gumagawa niyan, o nagpapagawa niyan. Nainggit pa yan sila, yung gumagawa niyan. Nainggit nainggit sila Ganyan yung mga yan, nainggit lang yan, gagawa na nila. Akin nga, mukha ko lang Makita lang na yung mukha ko na, kasi ang dami kasi talaga na akala kasi nila, hiwalay na kami ng asawa ko. Naghiwalay naman talaga kami. Nakulam kasi ako. Nakulam na ako nun. Iba na yung mukha ko. Pero, hindi ko na kasalanan kung attractive ako nun sa opposite sex. At, ewan ko. Sa mukha siguro ng tao yun. Na-target yung mukha ko. Ano kasalanan ng mukha ko? Ayaw tantanan yung mukha ko. Hayop. Ay, nako. Sila din yung kawawa sa kabilang buhay. Yan, palagpasin ng God. May dalawa na naman yung papatay ng God niyan. So, so ito yun. Hindi na kasi yan sagad yung mga yan. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, yung may mga tao ng tawag sa kanyang Panginoon, sumasamba sa kanya, pero tingnan niyo magawain, witchcraft. Hindi yan sa Diyos yung mga ganyan. Tingnan mo, nainggit lang sila, gagawa ng witchcraft. Paano sa Diyos sila, ang ganyan ginagawa nila? Hindi lahat na tumatawag sa akin na Panginoon, sabi ni Jesus Christ, ay makakapasok sa riyan ng langit. Kasi nga, hindi naman sila sa Diyos talaga. Tingnan mo yung mga gumagawa ng mga ganyan. Mainggit lang, manggawa na ng witchcraft, mangulam na. Malaman nila sa kabilang buhay. Kung totoo ba sinasabi ko, hindi. Doon na nila yun mapatunayan. Hindi ako nananakot. Totoo na sinasabi ko. Pinapaniwala lang nila yung sarili nila sa kasinungalingan nila. Maging confident ka na din sa wakas. O sa person mo, maging confident kayo, komportable na kausapin yung isa't isa. Yan. Capricorn.